Talagang sumasama. Brother, wait lang, brother. Hindi lang yung pagtanong. Wait lang, brother. Hindi lang po yung pagtingin, hindi lang po yun. Gusto ko pong makita doon na sumasamba po talaga sila. Bigyan kita, brother, wag kang mag-alala, galing sa pasugo ninyo mismo. Pero bago ko ibigay yon, meron din akong sasabihin sa'yo patungkol sa sabi mo kanina na pareho naman tayong nanindigan sa aral at may kani-kanya tayong aral, dapat hindi na tayo nag-aaway o nagtatalo. No, unang-una, brother, kami sumasagot lang, no? Sabi mo, sakto nga. Ngayon, ang tanong, sino ba ang nanira? Dito tayo. Siguro naman, brother, aware ka sa 25 fundamental belief ninyo. No? Alam mo ba yung 25 fundamental belief ninyo, brother? Hindi. Pwede mo bang explain? Kabuuan yan, brother, kung hindi ako nagkakamali, 114 times binanggit yung Catholic dyan. Puro paninira sa Catholic. Lahat ng 25 fundamental belief ninyo, halos kalahati ng mensahe dyan paninira sa Catholic. No, kaya yung sabi mo na dapat wag na tayo mag-away-away, galing din sa inyo yan. Correct niyo yung fundamental belief niyo. Kada question diyan, kada tema diyan, paninira sa Catholic yan. Alamin mo yon. Lahat yan. Ngayon, dito tayo sa doktrina namin. Kasi meron kaming fundamental belief, meron din kami niyang catechism. Kahit isa sa catechism, brother, hindi kayo binanggit. Walang binanggit patungkol sa inyo kahit isang letra diyan sa catechism. No, walang paninira kahit sikta. Lahat paliwanag patungkol sa doktrina. So, yan ang pagkakaiba natin, brother. So, yun lang naman. Pero lang po kasi, kino-compare lang po kasi kung ano yung pinagkaiba ng isang religion po. Yun lang po yung ano. Yun na nga, brother, di ba? Kung mangaral kayo, di ba sabi ninyo, ginawa yung comparison, ino-compare. So, ibig sabihin, pinapalabas yung tama kayo. Nanira kayo. Di ba sabi niyo, wag na magsiraan. Di ba? Ngayon, yung aral ninyo na pinagsasabi ninyo, so ibig sabihin, kayo yung nanguna. Ngayong pinagtanggol namin, yung ginagawa ninyo, sasabihin ninyo na dapat magkaisa na lang. Diba? Ito. Yes, tama ka naman. Ito sa akin. Kasi, ang akin lang, kung alam mo sa sarili mo at alam nyo talaga na kayo ay totoo at tama kayo, bakit nyo papatulan ang mali? And kayo na ay nagbabasa ng Biblia na dapat hindi kayo pumapatol sa kapwa nyo dahil isa lang malaking pagkakasala yan sa Panginoong Diyos. So bakit nyo papatulan ang lumalaban sa inyo? Okay, brother, no? Tama yung sinasabi mo. Bakit ninyo papatulan kung alam ninyong mali? Tama ka. Doktrina sa doktrina tayo. Paninira, ang laman ng doktrina ninyo, puro paninira sa Catholic. Pero yung laman ng doktrina namin, walang binanggit kahit isa sa inyo. Hindi kayo pinatulan. Yun ang pinagkakaiba natin, brother. Tama yung sinabi mo, hindi kayo pinatulan ng doktrina namin. No, hindi kayo binanggit kahit isang beses sa Catechism of Catholic Church namin. Pero yung sa inyo, 114, hindi ako saglit. Saglit, singit lang ako. Ito sinasabi mo na nakasaad talaga sa Biblia na wag tayong papatol. Alam mo yung ginagawa ng Katoliko na to, nagtuturo, na nagsasalita kami laban sa mga maling ginagawa, false practices, hindi po ito paninira. We are pointing false practices. Ano pa? Alam po ba ninyo, wait lang, ako muna. Alam nyo po ba na never naging selfish ang mga Katoliko? Simula sa Sacrament of Baptism, alam nyo po bakit? Kasi ang Sacrament of Baptism, ano ang inuutos, ano ang mission sa bawat baptized Catholic? Ipakalat niyo ang salita ng Diyos para dalhin sila sa Kanya. Iyon po ang mission namin. Hindi kami selfish na magtatago kami na kami lamang ang maliligtas. Hindi po kami ganon. Wala pong, although it's our, na kailangan madala namin. Yun nga yung mission namin, madala sila sa amin para maligtas. Hindi kami yung secluded na kami lamang ang maliligtas. That's not right. Same lang po tayo sa pinag-aaral. Pwede po magtanong? Go, Ralph. So, ano po yung kawan na dapat aniban kung ang lahat po ng religion ay maliligtas? Exactly. Ipinagpapalagay ng Catholic Church na lahat ay maliligtas. Ano po ba sinabi ko? Dalhin nyo sila sa Diyos, dalhin nyo sila sa simbahan at ibalik sila sa Diyos, mapanumbalik sila sa Diyos. Iyon nga po ang mission namin Yung mga nawala ay ibabalik. Although, alam po ba ninyo na ang salvation can also be attained ng mga hindi nakarinig ng salita ng Diyos?
naniniwala po ba kayo sa ganon? By your doctrine, not by your heart only. By your doctrine, meron po ba kayong doktrina na ang mga hindi nakarinig sa salita ng Diyos at nakita sa kanyang simbahan ay maliligtas, maaaring maligtas? Sino sasagot? Sino sasagot? Yes. Pero mayroon po ba siyang nabanggit Okay. na ibang reliyon yun doon? Pinagpapalagay na po. Yes, exactly. It means tama. Kasi wala siya kapag ano, okay. Pero sa word na sa mga nasa labas ng iglesia ni Kristo, mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ang tanong, common sense naman, hindi naman kami illogical eh. No? Mga rational person kami. Kaya, ang tanong, sino ba yung nasa labas na binanggit niya? 'Di ba lahat-lahat na 'yon? Catholic, Baptist, born again, lahat-lahat na 'yon mga Muslim. Kasi nga nasa labas. Ibig sabihin, kaanib nyo lang ang maliligtas. Common sense naman, madali mo gagawin yun. O sige, ito common sense din, balik ko sa itanong. Bakit kayo ba naniniwala kayo na kahit kami ay wala sa Katoliko, maliligtas kami? Brother Sek, susunod ako dun. Sagutin ko. Sige. Sige. Sagutin ko to. Sige, Jonathan. Sige, sagutin. Balik ko sa yung tanong. Kasi ito, napakagandang tanong niya. Napaka-inspiration talaga yung tanong niya. So, sa normal na daan ng kaligtasan, itong sagot natin. Una, normal na daan ng kaligtasan. Una, ang kaligtasan ay sa pamagitan labang ni Kristo. Tandaan natin yan palagi. Ang kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. No, walang iba kundi ang Diyos. No? Walang kaligtasan sa kinamunuan na sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas kundi ang pangalan ni Jesus. Ito ginagamit ng Iglesia ni Kristo ito. Gawa 4 verse 12, no? Kaya't ang pinaka-normal na at siguradong daan sa pamagitan ng pananampalataya at sakramento sa simbahan. Yan po yung ginagamit ito sa Gawa 4 verse 12, mga Iglesia ni Kristo ito. Ikalawa, paano naman hindi nakarinig, no? Yung mga hindi nakarinig ng Ebanghelyo, no? So, ayon sa ating Catechism, the Catholic Church, paragraph 847, ito po yung ating mababasa. Yaong walang mga kasalanan na hindi nila sariling gawa ay hindi nakakakilala kay Kristo. Tiktot hindi nakakilala kay Kristo at sa kanyang simbahan. Ngunit tapat na hinahanap ang Diyos at nagsisikap na isabuhay ang mabuting budhi ayon sa kanilang pagkaunawa, maaari ring makamtan ang kaligtasan. Ibig sabihin, kung hindi nila kasalanan na hindi nila narinig ang Ebanghelyo, pero sinikap nilang hanapin at sundin ang mabuti, maaari pa rin silang maligtas dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Ulitin ko, ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang Ligtas ng kung hindi Diyos. mo No? So, ikatlo, Kasi, paano ka maliligtas kung hindi mo alam ang totoo? Hindi mo nga napakinggan ang salita ng Diyos. Paano yung Ano? mga Pinarating ng ebanghelyo. Oo, yung nasa North Korea, pinagbabawal sa North Korea. Ngayon parang pwede na sa North Korea ang orthodoxy. So nag-o-offer na sila ng Malaking kasalanan ng ganon. Sapagkat kung pwede man lang, sige isipin nyo, kayo ba papayag na ang mga hindi nakapakinig ng salita ng Diyos ay maliligtas? Tapos kayo dito nagpapakahirap magpakabanal. Oo, because our God is merciful. Our God is merciful. Wait lang. Ang tanong mo, brother, ang tanong mo kasi ito. Kayo ba papayag? Yan yung tanong mo. Ako, para sa akin, Hindi ganyan yung hindi ko kaisipan ng saklaw Diyos. yan. Hindi ko saklaw yan. Pero hindi ganyan ang kaisipan ng Diyos.
Ang ayon Exactly. sa Diyos, sabi sa Biblia, nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. And sabi sa isang Exactly. talata, he can overlook even the times of ignorance. Alam mo bro, kaya napaka-superior ng turo ng alam mo bakit napakataas, napaka-superior? At higit sa lahat ang turo ng Iglesia Katolika pagdating sa kaligtasan? Kasi ang Iglesia Katolika lang ang gumagamit ng logic pagdating sa aral. Halimbawa, di ba? Just ang Panginoon natin bilang isang hukom, makataruang hukom yan. Makataruang hukom yan, bro. Kaya kahit yung mga tao na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, pero gumawa ng kabutihan ayon sa kanilang konsensya, maliligtas ang mga yun. Kasi wala silang kamalay-malay eh. Diba? Pero, tayo ng brother. pero, kapag yung narinig mo na yung katotohanan ng Diyos, pero pilit mong yan ang hindi maliligtas. Kaya nga sabi ni Kristo sa Biblia, mabuti pang maging bulag. Mabuti pa ang bulag, no? Mabuti pa yung bulag o kaya yung bingi, 'di ba sabi sa Biblia, sapagkat hindi sila magkakasala. No, hindi nila mararanasan yung mga ganong consequences ng kasalanan. No, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon Jesucristo, that's better to be ignorant than knowledgeable pero hindi mo naman ginawa yung katotohanan. So, eto brother, mag-quote tayo ng CCC. Kasi ayoko naman brother na sasagutin ka ng ayon lang din sa amin, ayon lang din kay brother Nomina, ayon kay Sec Destroyer. Kasi doktrina sa doktrina tayo. Mag-quote ka ng doktrina ninyo, mag-quote kami ng doktrina namin. Ngayon, kasi ito doktrina namin brother ha. CCC 84648. 846-848. Anong sabi diyan? Ang sabi diyan brother no, outside the church there is no salvation. Diba? Magugulat ka kung babasahin mo, di ba? Parang lalabas ka agad sa'yo. So, ibig sabihin, pag di ka Katoliko, ka maliligtas. Pero, hindi natin puputulin yan kasi meron yan karugtong. Meron kasing karugtong yan. Ito brother, no? Ito, or outside the church, there is no salvation. But as Opo, sa Catholic Church po yan. ito doktrina namin to bro, no? But as with all dogmas of the faith, this has to be qualified and understood properly. The Catechism of the Catholic Church lays out the truth of the matter succinctly in paragraph Bro, 6. sorry. I-off mo bro. Nag-notify Iba si po, iba-iba lang. Iba-iba po kasi tayo Wag mo ng i-mention daw pananaw. bro yung yung pagpunta sa website ayaw ni Tik. Sorry no. Patayin natin. Hindi po, wala pong mali doon, Jonathan. Dahil lahat Ngayon, tayo gusto brother. lang po nating malaman ng katotohanan. Okay, nag-share kami sa iyo, brother. Kasi sa inyo kasi absolute. Absolute, pag nasa labas ng iglesia ninyo, mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ito sa amin, paliwanag ko sa iyo. Kapag nasa labas ka ng iglesia namin, no, malinaw na Catholic Church is outside the Catholic Church, there is no salvation. Pero meron siyang exemption. Yun, ang exemption dito, yun ang mga taong namuhay sa katwiran, namuhay ng kabutihan ayon sa kanilang konsensya at hindi. Tama yung sinabi ni Brother Ran kanina na hindi na pangaralan ng salita ng Diyos. Hindi nakakaalam ng katotohanan. Yun ang tinatawag na exempted dito sa salvation. Now, sa outside the Catholic. Sila yung mga exempted doon. Pero, kapag ikaw ay nakarinig na ng aral, katotohanan, patungkol sa ang Iglesia Katolika ang nag-iisang tunay na iglesia at itinatag ni Kristo, hindi ka nakabilang doon sa tinatawag na exemption. No? Hindi ka nakabilang doon. Kaya kung alam mo na ito, pero tinatakwil mo pa rin, so doon ka papasok, hindi ka na innocent, ikaw ay ignorant. Tama yung sabi ni Brother Jonathan kanina, iba yung ibig sabihin ng innocent sa ignorant. So ignorant na tawag sa'yo doon kapag patuloy mong tinatakwil. Sige brother. Go ahead. Paano po yung sinasabi na sa pagpasok sa pawan po? 10:16 lang dyan, no? Ang sabi doon brother, no? Meron pa akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan o sa kawang ito
at kinakailangan ko rin naman silang dalhin upang sila ay magiging isa na lamang at magkakaroon ng isang pastol. Ngayon, sino ba yung ibang tupa? Yung mga tupa na yun, bro, yun yung wala pa sa kawan. Nataay ako, wait lang. Okay, wait lang, brother. Mute mo na, brother. No? Ngayon, yung mga tupa na yun yung wala pa sa kawan. Anong sabi ni Kristo? Kinakailangan niya ring dalhin. Saan sa dadalhin? 'Di ba sa kawan? Kaninong kawan? Yung iglesiang itinatag ni Kristo. Para daw, ang lahat upang silang lahat, magiging isa na lamang at magkakaroon ng isang pastol. Ay, atras walang kuti. Sino yung pastol? Sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastol. Ang sabi ni Kristo. Kaya, si Kristo yung isang pastol doon. Ngayon, ano ba yung kawan na yung brothers, no? Ano ba yung isang kawan na yun? Yan naman yung... Wait lang. yan naman yung... sige brother, ano ba? Diba po ano po, isa lang po dapat ang anuan na kawan. Bakit po gumawa pa po ng ibang reliyon, Muslim, mga ganun po. Kung pare-pareho lamang po tayong maliligtas. Isa lang pa po talaga yung gumawa kawan. ng ibang reliyon? Dapat po sana Isa lang po sa ang isang kawan. reliyon na lang po tayo nagkaisa. Okay brother, no, Ayun isa po. lang ang kawan. Tama yung sinabi mo, isa lang ang kawan. Ang tanong, sabi mo, dapat isang religion lang tayo nagkaisa. Tama yung sabi mo, brother. First 1,000 years, no? First 1,000 years, tingnan mo ito sa Comtom's Encyclopedia. Unang 1,000 na taon, lahat ng Kristiyano, member ng Catholic Church. Walang any branches tulad ng nasa ngayon. Nawala. Catholic Church, lahat ng Kristiyano, member ng Catholic Church. Ngayon, aling kawan ba yung dapat pasukan? Yan yung kawan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Ang problema sa inyo, itinalikod nyo. Sabi nyo, natalikod yung kawan na itinatag ni Kristo, yung iglesia. Diba? Saan pa ipapasok na yun? Tinalikod. Wait lang po. Diba po may hula sa Biblia? Ano yung hula? Yung ano po, yung hula sa ano na nga po yun? Yung maghahatid ulit ng ng mensahe ng Diyos. Walang hula ganun, brother. No? Yung Anong hula yun? Banggitin mo. Tawagin mo mga TR, pakitin mo dito, walang problema. Anong hula yun, brother? No? Pag nagbasa tayo na brother, pag nakinig tayo, wag paniwala ka agad. No? Kailangan mo ring personal na magsuri. Personal kang magsuri para sure mo ba kung yung pinaniwalaan, yung itinuro sa'yo, tama ba o mali? Ano ba yung Saka hula na yan? yan? Saka, katulad nung wag tayo agad maglalan sa conclusion na porket may bago tayong narinig, yun nga yung mali eh. Yung nangyayaring mali ngayon, no? Sa pananaw namin mga Katoliko, na mali ng mga mali sa mga Katoliko. Dahil nga, lumaki tayo mga Katoliko more on tradition, mabilis tayong akayin ng salita ng mga Protestante. Wala naman kaming problema. Kung maakay kayo, it's on your own. Kung ano man ang paniniwalaan ninyo. Pero, nakikinig lang sa mga pari. Di lang naman kami nakikinig sa Santo Papa, hindi. Leader lang namin sila. Pero, kailangan namin magsuri, kaya kami may catechism. Kaya bukas yung catechism namin para may mahanap kaming mali. Bukas ang lumabas kami. Sinasabi nung ganito, ni ganyan. Hindi ganon. Binibigyan kami ng simbahan ng pagkakataon na aralin yung salita ng Diyos sa tulong ng katekismo. Bakit ba kasi may katekismo pang simbahan? Bakit hindi na lang oral? Ganon. Kasi pag nag-aaral ng Biblia, hindi tayo aral lang ng aral. Hindi tayo pwedeng basa lang ng basa. Bakit? Kasi naliligaw tayo. Naliligaw ang mga nang babasa. Katulad sa pagbabasa ng mga ibang libro. Iba-iba nagiging pananaw natin. Kaya kailangan na merong gumagabay. At yun po ang Catechism of the Catholic Church. It is the basis and also the foundation. Okay, brother, may tanong ka pa ba? Yung tanong ko, wait lang, Para ka nakalimutan. na. Ay, saka, sige, habang nag-aano sila ng tanong. Saka, eto. Sige, wait lang. Ay, Sige. Ayan, sige. Huwag tayo mag-presume sa kamalian. Ito ha, no? Huwag tayo
maglaland sa conclusion na porket ganito yung ginawa ng isang tao. Alam po ba ninyo na kami mga Katoliko ay alam niyo po ba na sa Katoliko ay merong ordination bans or bans for ordination na pwede namin pigilan ang pag-ordina sa isang diakono o pare? Bakit? Kasi maraming Katoliko ay talaga nagkakamali. Maraming tao nagkakamali. Nagkakamali talaga ang mga tao. At ginagawa namin yung pagtatama at iniiwasan namin na madamay ang simbahan sa kamalian nila. Okay? Kaya ganon. So, wag tayo magpe-presume na porket ang taong ito ay sinasabing Diyos na, ang isang rebulto ay Diyos na talaga para sa lahat. Hindi po. Basahin natin yung katekismo. Ganyan sabi ni Kuya Sek, no? Ni Bro Sek, na yung paniniwala natin is not because what the other or what someone dictates us, hindi yung kung ano man sinabi ng isang tao, hindi po, no? Ang katekismo ng simbahan, even the Bible, hindi po isang tao lamang nag-compile niyan, katulad ng Islam na sinulat lang daw bigla na lang sinulat ng isang tao na out of nowhere naging relihiyon. Hindi po ganoon. Ang Biblia, ang daming church fathers ang bumuo niyan. Bro Ran, Okay? i-suggest mo na total sila ay INC at kung baka gusto nila makipag-argumento, wala namang masama kung basahin nila yung Catechism of the Catholic Church kasi binabasa naman yun ng mga INC eh. Pero, ikumpara yung Catechism of the Catholic Church doon sa kanilang fundamental teaching at agad mong makikita na ang buong katuruan, unang turo pa lang ng Catechism of the Catholic Church ay pagmamahal na, love. Kaya sabi nung dating INC sa Reddit, di ba? Sabi nung dating INC, nung ako ay umalis sa INC, sabi niya, at first time kong mabasa, naging curious ako eh, ano bang meron dito sa Iglesia Katolika? Ano ba yung nasa sa CCC nila na sinasabi nila? Kasi lagi na lang sinasabi CCC, ganun daw siya. E nung binasa daw niya yung CCC, nagulat siya kasi unang ano pa lang, mga paragraphs pa lang, ang tinuturo na agad ng CCC, pagmamahal. No? Samantalang nung sa fundamental teaching nila, ang unang turo ulit anti-katoliko. Oo, maling-mali yan eh. Sige, maliwanag ko rin yung about sa catechism, no? So, napakahalaga, bakit sabi ni brother kanina, no? Napakaganda yung paliwanag niya. Ano bang ibig sabihin ng catechism? Napakaganda. Kaya nga dito kami nakaukat yung pananampalatayang Kristiyano. Ayon dito sa simbahan natin, sa Catechism ng Catholic Church, paragraph 11, anong mababasa natin dito? Ang catechism ay isang sagrado at tunay na pamantayan para sa pagtuturo ng pananampalatayang Katoliko. Ibig sabihin, kung gusto mong malaman ang tunay na aral ng simbahang Katoliko, hindi dapat manggaling sa haka-haka o turo ng mga Iglesia ni Cristo, born again o mga ibang sikta o sa mga ibang reliyon, kundi sa Catechism ng Catholic Church mismo talaga. So ano bang analogy na dito? Para bang konstitusyon ng mga bansa? Konstitusyon ng bansa. Una, ang batas. Sinasabi nilang batas, Biblia. Pero para hindi magulo ang interpretasyon, may saligang batas at may Korte Suprema nagbibigay ng tamang paliwanag. Ganon din ang Catechism ng Catholic Church, parang saligang batas ng Katoliko nagbibigay ng tamang interpretasyon sa Biblia at tradisyon. Malaga ang Catechism ng Catholic Church kasi ito ang opisyal at gabay ng simbahan. Buong ng 2,000 taong pananampalataya, proteksyon laban sa mga maling aral at siguradong pamantayan ng Katolikong turo. Yan po yung napakaganda, yung dapat mahalaga matutunan natin ng CCC. Salamat bro Jonathan. Wait lang sige bro Ralph, ano yung tanong mo? Pero bago ka magtanong, sa mga nagsasabi po si bro Jonathan sa mga INC, lalo na umakyat siya sa TR, hindi po siya galit. Talagang ganyan lang po yung boses niya kasi nasanay siya na ganyan lang talaga yung ganyan lang yung boses ko talaga, marami. Hindi po siya galit o nagwawala. Ganyan lang ang boses ko. Naiintindihan po namin. Brother Ralph, ano yung tanong mo? Ano po yung ibig sabihin ng nasa... ano po yung ibig sabihin ng nasa gawa 3:20:21? Ano? Gawa... Ano po yung ibig sabihin ng gawa 3:20:21? Ay, gawa 3, 20 hanggang 21. Opo. Sige, tignan natin basahin natin yung nakasulat. Ano pong ibig sabihin? Ayan. Tapos sa screen. Sabi, ayan, sige sa screen, ipakita mo brother. Sige, ayan. Papakita ni brother Sek.
Basahin natin. Sabi dito sa 21, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Anong tanong mo dito, bro? Anong tanong mo dito, bro? Wala. Wala siyang tanong. Yung paliwanag yata yung gusto niyang malaman. 21 yung binasa mo, bro? 21. Oo. Hintayin natin siya kung anong gusto niya dyan. Tapos mga sa, 18, bro? Habang sagutin ko lang po tayo, Ruel, yung comment ni comment ni Kazion na sabi niya, lahat ng argumento ninyo ay debatable, refutable, at not convincing. Ang sagot po natin dyan, yes, lahat ng argumento debatable namin, siguro refutable pag gagamit ka ng kamangmangan, at not convincing pag hindi mo gagamitin yung utak mo, pero yung katotohanan namin, hindi mo matitibag yan. Kaya nga, debatable eh. No, sino magiging judge kayo? Hindi. Gamit kayo ng kasaysayan, ng grammar, ng tradisyon, no, then scriptures. Tama ba? Bro Sheik, pakibasa mo nga yung 18 bago dumating ng 21. Ulitin natin, bro Nomina. Sinong scholar na Sabi sa magaling na kaya niyang exegesis yung isang particular na versikulo? Versikulo. Sige nga. Tama yung sabi ni Brother Roel Raff. Makinig ka. Hindi mo pwedeng ipaliwanag yung isang bersikulo kung hindi mo babasahin yung konteksto. Ma-out of context ka. Opo. Yeah. Ngayon, basahin natin sa Gumawa ng 17. sariling opinion sa Biblia. Dapat 18 paano po ang nakalagay din ay 18 ba? Wala pong nagturo na apostol at ni Kristo kung nagbasa ka ng Biblia ay pwede ka magbigay ng opinion mo kasi hindi nila alam na makukumpile pala yan magiging isang Biblia. So wala po. Opo, alam ko po yun. Sige, bro. Titingnan natin kung bakit napunta ka sa 21. Bro Sheik, go ahead. Wala daw. Pag hindi sa 18 dyan, akyat mo ng konti ng 17, ha? Wait lang Hindi po, yan di ko yung po gusto kasi ko. masyadong naintindihan yung gawa 3:20-21. Hindi mo naintindihan pala. So, Bible study, bro Nomina, bro Sheik. Bahala na si bro Sheik dyan. Yun naman pala, good naman pala, hindi niya naintindihan. So, okay yun. Akala ko may Nagtatanong lang pinipilit. po kasi ako. Yeah, that's good manner, bro. Sige. Para makonteksto natin ng konti, no? Basa, bro Sheik, tapos kaya nyo ng paliwanag yan. Oo, kayo na. Mga kapatid, alam kong hindi Wala pa, hindi pa kong nagbasa eh. nauunawaan ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga Sandali, pinuno. tigil mo muna. Ang sabi sa intro, kaya nga pinanap ko 17 o 18. Alam ko mga kapatid, may kausap si... sino ang may kausap siya? Pedro. Ang nagsulat? Si Pedro. Okay? Usap si Pedro Sa kausap niya. Kaya nga, no, sa mga kapatid. So, event yan, pangyayari. Hindi yung nagbasa tayo, ha? Sa panahon. Kasi yan, in line yan sa tradisyon namin. Diyan kami nakaugnay. So, sa mga tunay na mga Kristiyano o mga tunay na iglesia ni Kristo na naging mga tagasunod niya. Sige, tuloy, bro Sheik. Pwede po ulit magtanong. Hindi, tapusin muna na kasi hindi pa nasusolve yan. Maganda yung 18, no? Tuloy mo, Sheik. Sa ganitong paraan, ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng
magpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya sa Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa, wait lang, balik ko yung isang verse. 21. Sabi dito, 21. Sabi dito, 21, dito siya nagtanong. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propita mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propitang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propitang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Okay. Anong tanong mo dito, bro? Okay, stop. Alam ko na yan, Totombok. Okay, ang binasa natin, kung INC siya at iba siyang sekta, no, ang gagamitin nila dyan, akala nila, ang sulat na yan, no, dyan sa gawa, ay si Kristo pagkatapos mamatay sa langit. Hindi po, sa pagpapadala ng Mesiyas o yung appointed one, no, na Kristo. Yan yung ibig sabihin. Ngayon, ano ang gusto mong malaman dyan sa 21? Bakit kakaunting panahon manatili muna siya sa langit? Propesiya kasi yan eh. Kasi binanggit na sa susunod na baka ganito yung punto niya. Gusto niyang ipasabihin sa atin na si Kristo ay tao, propeta. si Kristo. Propeta. Kung Muslim siya, propeta. Okay, wait lang, Brother Roel. Tayong mga Katoliko, muna siya. Tayong mga Katoliko, naniniwala kami na si Kristo ay propeta, hindi lang propeta. Kasi ano ba ibig sabihin ng propeta? Ang propeta ay nagpapahayag. Yan ay title. Nagpapahayag ng salita ng Diyos. Propeta tawag doon. Anong ginagawa ni Kristo? Nagpapahayag ng salita ng Diyos ng aral. Pwede po ulit Kaya hindi issue sa amin yan. Next question. Sige bro, hindi. Tumbukin mo, ano po yung punto mo na bago ka mag-question ulit? Ano yung punto? Bakit mo kinote yung passage dyan sa 21, bro? Bakit? Ano layunin mo, bro? Honest to goodness lang, hindi ka naman namin Bakit ka nagtanong sa passage na yan sa gawa dyan sa may 21? Ano ang gusto mong malaman? Gusto ko lang pong malaman kung ano pong totoo. Gusto ko lang pong malaman. Sige. Ang ibig sabihin diyan, sa pagiging Kristo ni Jesus, no, ay nanatili muna siya ng kaunting panahon. Kasi yung panahon natin at ang panahon ng Diyos hindi po pwedeng ihalin tulad. Yung kakaunti sa Diyos, napakahaba na sa atin. Kung kaya't isusugo niya ang kanyang anak na sa pasimula pa lang nakatalaga na kung kaya't ang kanyang titulo, no, ay Kristo. Ang Kristo inappoint na, inihal na sa darating. At darating ang